Hi everyone! How are you today? So, nandito ako ngayon sa bundok. And guys, kahit saan naman talaga ako as agent, okay lang as long as merong internet, makukontak niyo pa rin ako. So, ngayon, meron kasing kumakalat na mga parang reklamo guys or complaint from the passenger na mga kumukuha ng packages na nagdagdag ng mga agency and then yung airlines gawa nga ng gas crisis. So, I will explain to you guys kung ano po yung mga hinihingi ng mga agency na additional fee at if scam po yun. So, according to the airlines, meron naman pong posting yan or email sa mga travel agents. So, para na lang hindi magda-doubt yung mga passenger nyo po as a travel agent, isi-send nyo rin po yung email sa inyo ng airlines. And then, yung mga partner head agency nyo, kung saan kayo kumukuha ng mga packages tulad sa amin. As I said before, hindi naman talaga kami nag-handle ng as in direct, kami po yung sa Hong Kong. No, meron po kami tinatawag na operator. At yung mga operator na yon, pagdating dun sa Hong Kong, sila po yung mag-aalaga sa mga client namin. So, may wala naman akong Hong Kong client na nag-additional fee sa kanilang airlines as of now kasi wala po akong na-book gamit ang Greater Bay. Yung Greater Bay guys, depende kasi sa airlines yung pagtaas ng mga gas. So ngayon ang mga nagtaas ng gas na nasa email ko is the Greater Bay and the Vietjet. Sila pa lang po. Yung Sebpak Airlines, mga Bamboo Air, and Philippine Airlines, hindi ko pa yun siya nare-receive. And then, I think sa ibang travel agent, ganun din naman yon. So, usually nangyayari po yung mga ad fee pag group tour ang inavail ninyo. Yes, kahit fully paid na kayo guys, kung group tour ang inavail nyo, usually ang mga travel agent ay nagpapa-ad fee, hindi po yun siya scam as long as may email din silang isi-send sa inyo or info. And then about naman doon sa mga hindi nag-avail ng mga with airfare, land package lang, usually nag-a-add sa land package ngayon in domestic kasi nga mataas talaga yung gas dito sa Philippines kasi maraming pinanggagamitan yun. Kung hindi po kasi mag-a-add fee like sa mga transfers, kasi yung syempre kailangan ng gas, di ba? Mga van na yan, mga boat. Pag hindi mag-a-add, sobrang laking lugi po yun guys ha. Mga owner or operator or yung mga mismong nag-handle doon sa area. Kasi syempre, kung ang kikitain nila before is nasa 100 pesos. So, dahil tumaas ang gas, nasa 50 pesos na lang siya per pax. So, kailangan mag-add fee talaga sa panahon ngayon. And siguro naman maintindihan nyo, hindi naman siya kasing laki talaga unless international po yung travel nyo. Syempre, mahal yung gas pag sa airlines like yung Vietjet. Alam ko, around 2K plus yung ina-add nila per passenger. Yun ay pag sa mga group tour po. So, yun usually yung mga nag-a-add po as of now ng mga additional fees sa mga packages na in-avail nyo. So, pero yung iba talagang agent yan, baka nagpapanggap lang nga na nag-a-add. So, depende yan guys kung ano yung pinapa-add nila. For example, sa hotel prices, ipaano nyo guys itemize kung ano ba yung pinapa-add nila na gas, in what reason, kung ma-in-avail kayo sa kanila ng mga transfers or all-in package. Yun, usually mag-a-add talaga at group tour. Kasi sa group tour, hindi po siya agad-agad na binubook yan ng mga head office kasi pinupuno pa nila yung slot. Syempre, kung hindi pa nila yun nabayaran sa mismong airlines, yung fare ninyo, ibig sabihin, talagang affected kayo sa pagtaas ng gas. Kasi talagang tumaas naman, di ba, ang gas, guys. Sana po maunawaan nyo din yun as a passenger kasi baka ayun minsan ang dahilan kung bakit nagkandalugi-lugi yung mga travel agency kasi po hindi sila open sa kanilang passenger or minsan nga nahihiya na lang magsabi na mag-add pero dapat may add talaga ganun. So ang nag-handle nun or ang pumapasa ng bigat nun guys is the travel agent. So tulungan na lang po tayo sa panahon ngayon. Yes, we all know na book na nga pero yun nga yung mga instances lalo na pag group tour po yung mga in-avail nyo kahit fully paid na talaga kayo, kailangan nyo mag-add fee gawa nga ng late na yun siya binubook ng mga operator or head office kahit fully paid kayo pag group tour yung in-avail nyo. Pero yung mga joiners, okay lang po yun na usually maliit lang ina-add nun kasi yung sa transfers nyo lang ang affected kasi ginagamitan nyo ng van. Pero except doon yung mga hotel, hindi naman sila nagpapa-add fee as of na kasi wala pa namang pagtaas sa mga ano ng hotel. Pero soon, we don't know kasi affected yung mga food na niluluto sa hotel. Syempre, ginagamitan nyo ng gas. So, hindi natin alam panahon ngayon guys. Pero yun, as of now, as long as ini-inform naman kayo
and then may email or may nakikita kayong proof, reason kung bakit siya tataas. So mag-add na lang kayo sa mga travel agent, pero hindi na, I think hindi na siya reasonable pag yung mga ina-add nyo sobra na 5K to 10K per person, di ba? Hindi naman ganun kalaki yung pag-increase talaga ng mga gas as of now. And then sometimes, hindi lang po pala gas guys ang usapan dito, kasi pati dollar ngayon tumataas. Eh yung mga international operator is ang ginagamit po nila na feed dollar. So, minsan, kino-convert lang yun ng agent sa peso, kaya nagiging ganun yung binabayaran nyo. Pero, tulad ko, sa Vietnam client ko, I'm using a dollar. So, before, peso po yung ginagamit ko sa balances nila. So, message ko na nga po silang lahat na as of now, naka-dollar rate or convert dapat ang balances. Para hindi ko masyadong poproblemahin kung tataas, bababa, basta mag-base po sila sa dollar rate na yon. So, hindi ko na muna kinonvert sa peso ang rate ng kanilang mga packages. So, ganun guys. As of now, okay pa naman yung mga tours. Wala pa namang cancellation sa ends namin. Siguro yung mga nagka-cancel ngayon is usually yung mga Dubai flights. Wala mo ng packages under Dubai. And then, ano pa bang mga affected? Yung mga Iran, wala pa po muna mga packages doon. Under Middle East. And then yung mga dinadaanan or mga like sa Germany. I'm sorry, not Germany. It's ano pa ba yun guys? Yung isang bansa na nasa gera din sila ngayon. Sa Israel, I mean, hindi pa po siya ino-offer. So, usually, ino-offer pa naman po yung mga Vietnam, Bangkok, Asian countries. And then, sa domestic natin, okay pa naman. Nagtaas lang talaga yung mga fee, lalo na sa mga packages at in our Cebu, Boracay, mga ganun. Sobrang dami guys, nag-email din sila sa pagtaas nila ng gas. So, affected talaga mga pricing namin sa packages. So, as of now, yan lang po ang masishare ko sa inyo and hopefully, yung napagbukan nyo na travel agency is trusted sila. Kung trusted sila, syempre may mga makikita naman kayo guys na email ng mga airlines or proof talaga kung bakit nagtaas yung mga fee nila. So, that's all for today's video. If you want to book your flight, just message Wonderflight Travel Agency. And meron akong mga updated din guys na video in YouTube sa mga tours and mga ganap-ganap lang. You can also watch the YouTube channel Agent Lenny. So that's all for today's video. Goodbye! Thank you for watching!